Pagka naglabas ng warrant sa Interpol, pwede siyang pumasok na rito. Nandito na sila eh. Interpol is here. More or less, sir, nakipag-coordinate yung local police. Oh, exactly. Interpol, yung sa akin, up to us. No, the NBI coordinated with the Interpol of Team. Kasi ginagalang mo Interpol, hindi siya bastardized. Di ba? If we start mistrusting the Interpol, baka ganun mangyari sa buong mundo, what will happen now to international crime? Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Senator-elect Bato de la Rosa ay maaaring hindi na matuloy na makaupo sa Senado dahil sa pag-aresto ng Interpol kaugnay sa kaso nito sa ICC. Bato de la Rosa umiyak dahil hindi na makakalust pa sa mga kaso nito sa ICC. Marami ngayon ang nababahala ng mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte dahil sa pagpunta mismo doon ni Senator-elect Bato de la Rosa sa The Hague, Netherlands kasama si VP Sara Duterte, Senator-elect Rodante Marcoleta at Senator-elect Amy Marcos upang madalaw si dating Pangulong Duterte na kasalukuyang nasa custody pa rin ng ICC or International Criminal Court. Noong Sabado, May 31, ay dinaos ng Vice Presidente ang kanyang ika-47th birthday doon mismo sa The Hague, Netherlands kasama ang mga taga-suporta ng mga Pilipino doon. Nababahala ang mga taga-suporta dahil baka doon mismo maglabas ng arrest warrant ng Interpol kay Bato de la Rosa na isa sa mga kakasuhan ng ICC. Kabilang pa sa mga nasa listahan ng ICC, sina retired Police General Oscar Albayalde, dating PNP Chief, Police Major General Romeo Karamat, dating Hepe, PNP Criminal Investigation and Detection Group, Police Brigadier General Elazar Mata, Director, PNP Drug Enforcement Group, Commissioner Edelberto Leonardo, National Police Commission. Samantala, nagiging mainit na isyu ngayon, lalo na sa mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte, ang pagluklok bilang Philippine National Police Chief kay General Nicolas Torre ni Pangulong BBM. Kinuwestiyon nila ang pagluklok kay Torre dahil di umano sa mas marami pa ang deserving at awaiting na mga senior officer para sa pwesto ng PNP Chief. Si General Nicolas Torre ang isa sa mga umaresto kay Pastor Apollo Kibuloy at nagsilbi din ng arrest warrant kay dating Pangulong Duterte noong nakaraang mga buwan at dinala doon sa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Buwelta ng mga taga-suporta ni General Nicolas Torre ay kung bakit noong time ng dating Pangulong Duterte ay si Bato de la Rosa ang iniluklok din na PNP Chief dahil mas marami di umano ang mas deserving kisa sa kanya. Pag pupunta ako doon sa Hague, mag-wig ako. Wig ako, pero hindi lang ako makilala doon. Akala mo, isa lang wig ko. Oh. Pero pag ako afro dyan, tingnan nyo, pag mag-afro na ako, hindi sila ako makikilala. Kaya ako mag-apply ng Schengen visa. Kung isyuhan ako, yun maybe bago. The former president at the ICC, bakit po, why are you now appealing to Senate President Cheese Escudero for protection, sir? Nakausap niyo na po ba si SP about this? And was there any commitment on his part already? Yes. Nag-commit siya sa akin at hanggat kaya niya, pwede akong protektahan sa Senado. Gawin niya. Up to the extent legal. Yun lang ang kanyang kayang gawin. And Amor, I have said na gusto kong pumunta at maalala si Pangulong Duterte. So, at first, locally, isettle ko muna ito kung anong kaya kong gawin dito. We have to exhaust all available legal remedies. And while waiting for that, dapat, alam mo na, secure tayo sa Senado. I think this is the first time we are hearing na meron na palang commitment si Senate President Cheese Escudero on that. Sir, kahit po ba session break ngayon? For example lang, sir, na dahil may information na nga kayo before na yung arrest warrant might be coming soon, paano kung ma-issue yun during the session break? Ganun pa rin ba that you can seek protection from the Senate? Yes, session break or session on, still Congress is in session. Yung man ang technical definition noon, hanggat hindi nag-expire yung 19th Congress, ibig sabihin, Congress is still on session. Naka-break ka lang. Pero, hindi pa tapos yung 19th Congress. So,
So hindi pa nag-adjourn ang 19th Congress. So technically, 19th Congress is still on session. Mhm. Sir, may we know kung ano yung words ni Senate President ni SP Cheese sa inyo? Huwag mo nang alamin. Amin na lang yung usapan. Amin na lang yun. Basta may commitment siya that you can stay. Paano yun, sir? Stay within the Senate premises? Yes, I can stay within the Senate premises. And hindi pwedeng pumasok ang PNP doon. Basta nandun kayo within the Senate premises. Yes, oo. So, safe to say, sir, that if the ICC orders an arrest, you will stay there until the end of the 19th Congress? I don't have to telegraph my panses, no? Alam mo na. Atin-atin lang. I-text ko na lang sa'yo, Imor. Huwag na lang dito sa ere. I-text ko sir. na lang sa'yo. I understand. Off the record na yung part na yun. Yung mga planong yun. Sir, I just have to get your side on this. There are critics and netizens using you and former President Duterte's previous words against you na quote, kung wala kayong kasalanan, walang dapat ikatakot. Sir, just what's your response to this? Matagal takot. Kaya nga, nandun nga si Pangulong Duterte. Hinarap nga niya eh. Hinarap nga niya. So kung takot pa yun, di pumunta na yun ng China, nagtatago na doon sa China, hinarap naman niya. So, hinaharap po ng may tapang ni former President Duterte and maging kayo. Yes. Oo. Pag lumabas ang warrant niyan, so, anong magagawa ko kung andyan na yung warrant? Di ba? But then again, Emor, you have to understand that we have our basic rights. At yung mga rights natin ay gamitin natin yan para sa ating sarili. Huwag nating sayangin. It's being afforded by the Constitution. So lahat ng pwedeng remedies na pwede nating ma-avail, we will do it. Sir, you have also said that you felt betrayed by the Marcos administration and that this government is, quote, so oppressive. Sir, ano sa tingin niyo, what do you think led the President to, as you said, not fulfill his word, yung pangako po niya sa inyo? I don't know. You better ask him. Why? You better ask him why. Bakit laban bawi siya? Bakit laban bawi siya yung statement niya? We expect a president, the chief executive of the nation, should be a man of his words. Dapat isang salita lang. Hindi yung iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. You received intelligence information in advance that the ICC arrest warrant also included you. Sir, can you provide more details about this? And ano po yung naging reaksyon nyo nung nalaman nyo na posible kayong maaresto kasama ni dating Pangulong Duterte? Well, my first reaction was I called up the party or the president kasi nauna na sila doon sa Hong Kong for the PDP Laban rally. And I informed them na hindi na ko hahabol. Hindi na ko hahabol dahil i-ready ko na yung, i-prepare ko na yung petition namin for certiorari and prohibition before the Supreme Court. So, yun, alam na rin nila. Pagtawag ko pa lang doon, pag-inform ko sa kanila, sila rin may idea na rin sila na yung huhulihin daw pagbalik dahil nandyan na yung warrant sa ICC. Sir, ang sabi nyo nga, hindi na kayo tumuloy dun sa Hong Kong and even turned off your phone, sir, so that you can help work on the petition urging the Supreme Court to stop the government's cooperation with the ICC and immediately release those arrested in connection with its probe. Pero sir, siguro the question, as a non-lawyer, what was your role in preparing the petition? Na institutional courtesy na sinasabi niya nga po kung manghihingi man officially etong si Senator Bato, no, doon nagkausap na sila ng proteksyon sa Senado, gagampanan daw ng Senado ang pagprotekta dito kay Senator Bato. It's under the Constitution, yung binabanggit na Article 6, Section 11,
Sabi niya, hindi daw po iyon, ang gagawin nila is institutional courtesy. Bilang isang abogada, dati rin pong senador and former DOJ secretary, pwede po bang gawin yan ng Senado na proteksyonan nga si Senator Bato? Alam niyo ho, medyo naaano rin ako dyan, parang nagtataka din ako sa ganyang pronouncement ng ating Senate President. Okay, may provision, pero yung sa provision nga, nakasabi dyan, yung mga may kaso na arestuhin, na yung offense is punishable by not more than 6 years imprisonment, ay may privilege from arrest kung may session ang Senate, ang Congress. So ito naman, ito ay parang pinapangunahan na po tayo na kung yung sabi nga, kung naiintindihan ko yung sinabi niya, ay yung kung humingi ng proteksyon, magbibigyan ng institutional courtesy at kailangan protektahan. Parang nakakaano po yun yung it reeks actually of parang meron tayo ditong parang special treatment. Kasi naalala niyo po yung sa akin noon, ay nabanggit niyo po kanina, kusa po ako na humarap doon sa arresting team. Yung arresting team, nandun po sila noon sa basement ng Senate building. At wala naman po talaga sa akin nagparating sa akin, let's say from the office to the Senate President then, o sino man na iba pang senador at sino man na mga officials ng Senate, wala man lang pong nagparating sa akin na we will give you institutional refuge or out of institutional courtesy, ay ihintayin muna namin na ma-exhaust yung legal remedies sa kaso mo. Kasi parang yun ang sinasabi ni Senate President Cheese na bibigyan nilang pagkakataon si Senator Bato na i-exhaust muna yung kanyang legal remedies. Ako noon meron pa ako nung legal remedy Final nga ho yan, nung ako ay na-aresto na rin, kaagad-agad ay pumunta kami sa Supreme Court. And then nag-motion to quash din po kami doon sa trial court sa RTC na nag-issue ng warrant of arrest. Wala naman po silang sinabi na they can help me out and then they can wait muna for the exhaustion of legal remedies. So medyo nakakapagtaka po ito na lalo nang hindi pa naman inaaresto si Senator Bato, pero meron na pong ganyang mga pronouncement yung ating Senate President. Balikan po natin yung sinasabi nyo kanina na parang ano nangyayari, parang nagkakaroon ng special treatment, bakit may pronouncement agad na poproteksyonan kahit hindi pa humihingi officially itong si Senator Bato ng protection from the Senate. So parang ang nangyayari po ba may nagkakaroon ng double standard? And should the Senate allow this? Kasi baka sundan po ito sa mga susunod na pangyayari kung magkakaroon tayo ng ganito ulit insidente. Yun na nga po, ayaw ko naman nung diretsuhin na ganyan ang magiging description ko sa mga pangyayari. I'm just laying out the facts. Kasi hindi po tama o hindi accurate na sinasabi na ganun din yung in-extend sa akin. Now, I also do not know, I'm not very sure, I could not recall kung ano rin yung mga klaseng treatment ang ginawa ng Senado dun sa mga iba rin na mga senador dati na mga nagkaroon din ng kaso at nagkaroon din ng warrant of arrest. What I can really share with you, kasi ganun po talaga ang nangyari, wala naman po akong natandaan o wala naman talagang ganon na sinasabi sa akin ng mga kasamahan ko noon na pwede namin na hintayin muna yung pag-exhaust mo ng legal remedies bago ka pwedeng in the first place, talagang namang hindi magiging applicable yung sa provision ng Constitution kasi yung charge sa akin ay yung not punishable ng less than 6 years. Yun, kung na-convict ako doon, reclusion perpetua yon, life imprisonment. So definitely, yung yung provision na yan, hindi magiging applicable. Now, in the case of Senator Bato, yun lang po ang pinagkakatakahan namin. Why do they have to say that at this point? And why do they have to already assure and offer to Senator Bato that kind of treatment or privilege na hihintayin muna na ma-exhaust niya ang legal remedies bago pwede nila na i-turn over kay Senator Bato? Pero siyempre, kung halimbawa
lumabas na rin yung warrant of arrest kay Senator Bato from the ICC at ganun uli ang mangyayari that the ICC would seek the assistance of the Interpol at kukunin uli yung ating assistance, yung Philippine government, just like what happened, yung pag-aresto ng former president, ay talaga naman na duty-bound yung Philippine government na i-enforce yung warrant of arrest. Now, kung gusto niya magtago lang dyan sa Senado, sa premises ng Senado, within the premises, siguro yung authorities natin, sila ang magbibigay ng courtesya, respeto sa institusyon na hihintayin na lang muna nila sa labas si Senator Bato. But that, it gives or a bad taste in the mouth na ganun ang sinasabi na ngayon pa lang pwede namin nabigyan ng protection muna si Senator Bato para ma-exhaust na muna niya yung legal remedies bago mapayagan o payagan. Yusek. Ma'am, ipinagpaliban po ng Senado yung presentation ng articles of impeachment laban kay VP Sara sa June 12 imbes na June 2. Napag-usapan po ba sa LEDAC meeting kahapon yung tungkol sa impeachment? Hindi po. Wala pong nabanggit. Okay. Doon na lang po sa binanggit ni Senate President Chis Escudero na yun ay para mas matutukan nila yung mga natitira pang priority legislation. Nagbigay po ba ng commitment ang Kamara at Senado kay Pangulong Marcos na ihahabol yung mga nakabinbin pang priority bills? Yes, opo. Actually, napag-usapan po. May 4 po na priority bills na napag-usapan sa LEDAC at ito po yung National Government Right-Sizing Program. Kasama din po yung amendments to the Right-of-Way Act, amendments to the Cooperative Code, at pati po yung proposed National Disease Prevention and Management Authority. Ayon nga po sa report, ito pong National Government Right-Sizing Program, ito po ay aprobado na po sa House of Representatives at maganda po talagang ito ay maipasa. Sa kasalukuyan, ito po ay nakapending po sa Senado at mas maganda po ito ay magiging maisabatas na po dahil kapag po ito ay naisabatas, mas magiging maganda po ang serbisyo maibibigay sa taong bayan dahil matatanggal na po ang mga redundant, overlapping, unnecessary functions and programs ng ibang mga ahensya at mapapalakas pa ang ibang ahensya na mas kakailanganin pa ng additional na pondo. Yun lang pa po muna ang aking maibibigay na detalye. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. Good morning. Sabi po nung lead counsel po ni former President Rodrigo Duterte na si Attorney Kaufman, and I quote, "The real prosecutor in this case is actually in Manila. Sitting in his palace, he's the person who threw President Duterte over here to The Hague." Any comment po from the from the palace? Is that you, Attorney Harry Roque, talking? We thought it was Attorney Harry Roque making such comment. Well, anyway, it is very apparent and very obvious that Attorney Kaufman is being surrounded by fake news peddlers. He doesn't know the timeline. He doesn't know the facts of the case. He should be concentrating on his job as a counsel, not in engaging in rumor mongering. Thank you. Harleen Delgado, ABS-CBN. Good afternoon, Yusek. Yusek, we would just like to get a comment sa pinost ni Senator Amy Marcos. It was a photo with Attorney Nicholas Kaufman, and in her caption, she said, allow me to quote her, Yusek, "Hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali muli. May Marcos na natuto sa kasaysayan." Any response po? Masaya po na umaamin po si Senator Amy Marcos sa kanyang mga pagkakamali. Pero nung aking tanungin po ang Pangulo patungkol po dyan, ang kanyang sinabi po ay no comment. Yun lang po. Crizel Insigne, IBC 13. Yusek, makailang beses na po sinabi ng Pangulo niya na ayaw niya sa impeachment. Eh may nagsasabi rin po na parang yung pag-ayaw daw po ng Pangulo sa impeachment ay kahulugan na ayaw niya ng transparency and accountability. Ano po reaction ng Palace po? Opo, maliwanag po ang sinabi ng Pangulo na sa simula po ay ayaw niya talaga po ng impeachment dahil maaaring meron pong ibang mga legal na pamamaraan kung dapat mapanagot ang dapat mapanagot.
Pero ngayon po, ang Vice Presidente po ay impeach na. Wala na po sa kamay ng Pangulo ito. Yun naman po ay kanyang suggestion lang, kung maaari ay ayaw niya ng impeachment. Ang sabi po ng Pangulo, proseso. Tandaan po natin, sana po bago mag-analisa sa bawat sasabihin ng Pangulo, ilahat po ang kanyang mga sinasabi. Hindi lamang po sa sinasabi niyang ayaw niya ng impeachment. Tatandaan po natin, sinabi niya, doon sa press con sa Kuala Lumpur, before the Malacanang press corps sa Kuala Lumpur, sinabi po niyang hindi siya tumatakbo sa laban. At kanina sinabi rin po niya, nung naibalik na po si dating Congressman Arn Tevez, sinabi rin po niya na the people is assured that lawlessness will not go unpunished. Sa pagkakataon pong itong impeachment trial, alam po natin that impeachment trial is not the business of the executive. Hindi po makikialam ang Pangulo patungkol po dyan, pero sinabi po niya na dapat umandar ang proseso, irespeto ang due process. So, ito po ay nasa kamay na ng mga prosecutors, nasa kamay na po ng Senado. Pag sinabi po nating proseso, dapat sundin ang batas. Ang taong bayan na po ang titingin at maghuhusga sa mga taong nasa loob or maaaring gumalaw para sa impeachment trial. Ang mga prosecutors dapat gampanan ng kanilang trabaho bilang prosecutors. Ang mga senador bilang judges ay dapat ding gampanan ang kanilang trabaho bilang senators, judges. Proseso po ang nais ng Pangulo. Huwag po natin kalimutan yan. At sabi nga po natin, tao na po ang magsasabi. Kung ang mga taong ang mga senador po na siya magsisilbing husgado, judges, hurado, ay gagampanan ang kanilang trabaho nang naaayon sa batas at proseso. Last question, Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Hey, Yusek. May comment lang po although nag-release na po si Executive Secretary Bersamin ng second wave of mga bagong pangalan and na-retain sa cabinet positions. But for Senator Lacson, sabi niya, the President should do it quickly, yung matapos po yung cabinet performance review because the season for jockeying for position has intensified with the circulation daw po of white papers and floating of names of applicants to fill up the unvacated posts. Uncertainty often leads to inefficiency and divisiveness in the ranks. Comment lang po. Alam po ng Pangulo ang kanyang ginagawa. Alam niya po kung paano mapabilis. At sabi nga rin po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sa trabahong ito, dapat mas mabilis. Kung kailangan i-deliver ang tinapay, masarap na tinapay ang dapat na i-deliver. So makakaasa po kayo sa mas mabilis na pag-i-evaluate patungkol po dito sa mga cabinet members at cabinet secretaries and heads of agencies. Thank you, Yusek Claire. At bago po tayo magtapos, meron pa rin tayong good news. Bilang tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na labanan ng fake news at protektahan ang mga Pilipino online, isang breakthrough APP ang na-develop at nagwagi sa kauna-unahang OpenGov Hackathon sa bansa noong May 22. Tinawag itong Tunay, TUNAI, ng developer na si Brar Lim at kanyang team. Gumagamit ng artificial intelligence at naka-embed mismo sa Facebook and ang fact-checking tool na ito. Kaya nitong maispatan ang fake news in real time, ma-verify ang facts at ituro ang mga user sa legitimate news sources. Ayon sa DICT, patunay ang paglikha sa tunay sa talento ng mga Pilipino at kakayahan nating isulong ang katotohanan sa pamamagitan ng mga teknolohiyang ito. Tunghayan natin po ang video. Ganun po ang ginagawa natin ngayon. Okay, so let's say a warrant is issued against you and the rest, including General Albayalde and the others. Ano ang plano nyo doon, Senator? First, I will seek the protection of the Senate. Kung hanggang kailan nila ako pwedeng protektahan. And afterwards, if there are no other options and they would insist on arresting me, then wala akong magawa. Kundi I have to turn in myself peacefully. You will turn yourself in? You will surrender? Yes. Yeah, if they will insist, because I don't want to make
life miserable for my family. Alam ko mahaharas at maharas yung aking pamilya niyan. So, kung insisting sila, then I'll be there. Okay, pero narinig nyo naman pagdating sa ICC, sa kanilang mga trials so far, mas marami ang convictions kesa acquittal. Pagdating sa trial din, mahina na ang 2 taon, ang average is 8 to 12 years. So handa kayong harapin yun? If that is my fate, then I have to face it. Kapag sinabi niyong you will surrender yourself, what do you mean by that? Kapag dumating ang PNP sa bahay niyo, because the Interpol essentially used a unit of our Philippine National Police, the local Interpol, nangangahulugan ba na paano yun? Papasundo lang kayo, hindi kayo lalaban, hindi kayo aalis sa opisina? What do you mean exactly by that? Sasama lang kayo? I don't want to engage with my former subordinates in a gunfight. It's gonna be useless. Alangan makipagbarilan ako sa kanila. Then I will talk to them, and if they really insist on, I will have a little discourse with them. I will discuss with them what I want to share with them. Then afterwards, if they insist on bringing me to ICC, then they can have me. Ano ang abiso sa inyo ng mga abogado nyo? I'm very sure that you are consulting your lawyers on what options you can take. Yeah, well, until now, we are awaiting the resolution of our petition.